Alright, mga matitibay, once again, Rasaul Unfiltered. Pinagpalang umaga na naman sa inyong lahat. Nandito na naman tayo ngayon sa CDC Park, ang ginawa natin ngayon, yun, the usual, nag 3K run. After that, gumawa tayo ng content. Ito, kasalukuyan, gumagawa tayo ng content. So, recordings. Alright, so, mga matitibay, ano nga ba yung topic natin ngayong araw, no? So, ang topic natin ngayong araw may i-introduce ako sa inyong libro na sa tingin ko ito'y librong binabaliwala, pero sa tutusin, ito yung libro na basehan ng buong mundo. Ano man yung bagong teknolohiya, ano man yung mga bagong discoveries, ano man yung mga bagay-bagay na natutuklasan nating lahat, scientist man yan, doktor man yan, engineer, alright? Lahat ng mga yan, nakasulat na sa librong ito. Hindi lang natin sila nauunawaan, or minsan, hindi kasi natin siya binabasa. Actually, yung libro na ito yung mga librong, sa palagay ko, lahat ng bahay sa atin merong ganito, kaso tapon-tapon lang. Aminado ako, dati ganun talaga ako. Itong libro na to tapon-tapon lang sa bahay. Kahit binigyan ka ng ganito, hindi mo pa rin babasahin. Yun. Ito yung libro na The Holy Bible. Sa mga matitibay, ano muna tayo? Pag-usapan natin. Ito yung libro na hindi ko siya favorite, pero naging favorite ko na, at isa sa naging mahalaga. Naging tawag dito, hugutan mo ng lakas at saka pag-asa. So, actually, last year, alam ko last year, mga September, doon ko talaga binigyan ng pansin na basahin yung The Holy Bible. Bali, yung Book of Genesis, tinapos ko ng 4 months. So, September, November, December, tapos January. Halos mag-umpisa yung January, doon ko natapos yung Book of Genesis. Tapos Leviticus, ongoing pa rin. Kasi ginagawa ko siya daily, tapos 15 minutes lang. So, kulang na kulang yung oras na yon. Kaso, gusto ko siyang gawin ng natural flow. Yung para may insert ko siya sa daily activity ko. Actually, kapag papasok ako sa trabaho, ina-alarm ko yung oras ko ng 15 minutes bago yung oras ko ng paliligo or pagbibihes. Bali 15 minutes na yon, siguro mga ilang page na yung mababasa ko, kasi gumagamit ako ng yung tawag dito. Kung alam niyo yung Listen AI, bali pipicturan mo lang yung pipicturan mo lang yung isang page, tapos i-scan niya na yon, tapos makikinig ka na lang audio. Bali pinapakinggan ko ng audio, at the same time binabasa ko, para hindi ka na magbabasa, naririnig mo na, pero nakikita mo yung content dun sa Bible. So nakapagbasa ako siguro mga 2 page, ganun, 3, ganun. So at least kasali sa daily activity, which is nung ginawa ko yon, mga matitibay, sobrang ganda nang nangyari. Alam mo yon, yung parang lahat ng ginagawa mo sa araw-araw, parang parang andali. Tapos yung mga binabalak mo, nakakaroon na linaw. Tapos nawawala yung, alam mo yon, yung stress sa utak mo. Yung hindi ko alam, pero talagang may power talaga yon, yung The Holy Bible. Kasi no wonder yung author ron is the higher being, si Lord Jesus, or sa ibang religion, si Yeshua, or sa mga born again Christian, lalo na sa inattendan ko, yun yung sa amin, yun yung tawag namin. Pero lang yan, si Jesus Christ, ang importante, isa lang yung higher being na sinasamba nating lahat. It doesn't matter anong religion mo, it doesn't matter kung anong practices mo, basta yung pinakadulo niyan, isa lang tayo lahat, sa higher being tayo lahat nanggaling, kay Lord Jesus Christ, kay Yeshua, ano ba man tawag ninyo sa inyong mga relihiyon. Ang importante, kinikilala natin na may isang
higher being, may isang Diyos na lumalang ng lahat. Alright? So, yun yung may share ko sa the Holy Bible. And of course, syempre, isi-share ko sa inyo kung ano yung isa sa favorite verse ko sa Bible. Actually, yung verse na ito yung nagpapalakas ng loob ko. Although, kung minsan nakikita mo na hindi pa talaga umaayon sa yung panahon, may mga may mga tinatamaan kang goal, alright, mga goal na short term goal, pero at least may guidance ka sa itaas. Ang Bible verse na ito na isa sa mga pinaguhugutan ko ng sinasabi nating pinaguhugutan ko ng pag-asa, or pinaguhugutan ko ng tinatawag dito inspirasyon, is yung Bible verse na seek first the kingdom of God and His righteousness, and all the things shall be added unto you. So, ibig niya sabihin dito, wag mo nang wala ka nang isipin na kung ano pa man. Basta isik mo lang yung kingdom ni God, yung i-accept mo lang siya sa buhay mo. Mamuhay ka na siya yung guide mo. Mamuhay ka na nagpapasakop ka sa Kanya. Tapos, yun lang, gawin mo lang yung gusto niya. Tapos, lahat na ng gusto mo sa paligid, sa lahat ng gusto mo sa mundong ito, material na bagay man yan, o kahit ano pa man yan, bibigay niya sa'yo. Makakamit mo. Hindi mo man siya makamit, mayroong dahilan. May malalim na dahilan na kung susuriin mo, tama, at saka kaya nangyari yun dahil sa protection mo. So yun, no? Ang sarap isipin. Seek first the kingdom of God and all the things and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Napakasarap pakinggan, basahin, na isik mo lang si Lord Jesus sa buhay mo, tapos na lahat, magiging magaan na lahat, ma-add na lahat sa buhay mo. So yun, no? Napakahiwaga nung verse na yun. Tapos yun nga, yung the book itself, sobrang, alam niyo yun, yung sobrang ganda na subukan nyo, mga matitibay, no? Isalin nyo siya sa daily routine nyo. Sa daily routine nyo araw-araw. Isalin nyo lang siya. Promise. Sobrang laki ng mararamdaman yung pagbabago sa ginagawa nyo. Ako, nung sinali ko lang yun, dati may mga deals ako na kailangan ng linaw. Ganon. Nung ginawa ko yun, talagang sinali ko sa daily activity ko. Hindi ako papalagpasin yung isang araw. Although, ngayong mga nakarang week, medyo nagbintis ako ng konti, which is, ko yun, kumbaga honestly, may pagkukulang sa akin yun. Pero ibabalik ko na siya ulit niya na talagang daily, religiously, ibabalik ko na 15 minutes committed. Sabagay, mga ilang araw pa lang naman nagmintis ako, pero still, yung burning desire, nandun pa rin talaga, syempre. Kasi mga matitibay, iba yung iba yung pagramdam talaga. Pag mayroon kang ganun, may ganun kang activity, dapat yun yung lagi mong inuuna kung sa tutuusin lang Kaso syempre, kung minsan, dahil syempre tao lang din, busy, alam natin yung mga, minsan pinapriority natin yung mga bagay na material, mga yung kailangan on the spot. Pero kung tutusin, mga matitibay, yun kasi yung kailangan talaga yun yung number one na kailangan talaga. Is yung guidance ng sa itaas, tsaka yung pag-seek sa Kanya. Alright, so matitibay, yun lang muna. Isa sa pinakamakapangyarihan, pinakamatindi, pinakamalupit, pinakakumpleto, pinakawala nang hahanapin pa na libro sa buong mundo, yan na, the Holy Bible. Alright, mga matitibay, once again, Rasaul Unfiltered, yeah!